paliguan ka din. Hindi ba nung bata ka, naliligo tayong sabay? Yay! Sabi niya, alagaan niya ako. Nangako siya. Paniwala naman ako. Pero ako kasi... Ayon sa Disease Prevention and Control Bureau ng ating Department of Health, mahigit kumulang sa 1 milyong Pilipino ang nakararanas ng tinatawag na clinical depression at mahigit kalahating milyon naman ang diagnosed with bipolar disorder. Ito ang mental issues na bibigyan natin ng liwanag at pag-unawa sa tampok nating totoong kwento. Tungkol ito sa isang anak at ang kanyang walang sawang pagmamahal sa kanyang ina na madalas ay wala sa katinuan ng pag-iisip. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang My Bipolar Mom. Kung gusto mong makipaghiwalay o edi sige, pero hindi mo maisasama si Ashley, magkakamatayan tayo, Ray! Bahala ka! Gawin mo na kung anong gusto mong gawin! Pero hindi ko iiwan sa'yo si Ashley dito! Napapaliw ka na! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Baliw! Hindi ako baliw! Hindi mo maisasama si Ashley! Baliw ka! Ah! Oh, nakita mo? Hindi ka na babaliw, ha? Kung hindi ka 3 araw tulog, 3 araw kang gising! Ha? Madalas ka pang bayolete! Hindi mo kasi ako naiintindihan! Hindi mo kasi ako iniintindi! Kaya mo ako iiwan kasi may bago ka ng mahal! Ano? Hindi ka makasagot! Kung tututukan mo ang pagiging asawa ko, tatanggapin ko. Pero please, huwag tutukan ang pagiging ina ko, please. Please, huwag mo isama si Ashley, maawa ka sa akin. Huwag mo na yun si Ashley. Please. Please. Huwag mo na yun si Ashley sa akin. Hindi ko kaya, please. Kung mahal mo talaga yung anak natin, huwag mo ipilit ang gusto mo. Hindi mo siya kayang alagaan. Wala siyang kinabukasan sa'yo. Please, maawa ka sa akin. Please, huwag mo siyang pinayin. Mama, Papa, wag po kayo mag-away. Ashley, kailan na-diagnose ang mama mo na may bipolar disorder? Parang 30s po siya nun. Kasi bata pa po ako, nagkaroon na siya ng sumpong eh. Ano yung napapansin mo sa mama mo? May mga times po talaga na parang sobrang hyper niya. Tapos, kunyari, sobrang happy niya. Tapos bigla siya talagang malulungkot. Tapos may times na bigla naman siya magagalit ng mababaw na dahilan. Ganun. Parang sobrang extreme ng emotions niya. Ilang taong ka ba nung nagkahiwalay ang parents mo? Parang mga 3 or 4 years old po. Wala pa po ako masyadong malay, maliit ka hiwalay na pa. talaga siya. So, nag-asawa ulit ang papa mo? Yes po. Kahit lumaki si Ashley na malayo sa kanyang ina, hindi nawala ang pagmamahal niya rito. Pagkalipas ng ilang taon at nang siya ay magdalaga na, siniguro niyang nadadalaw at naaalagaan niya ang kanyang ina. Sinisigurong nakakainom ito ng gamot at nadadala niya sa mental hospital kapag inatake ito ng kanyang tinatawag na manic depressive episodes.
Ah, gising ka pa ba? Opo, pa. Eto. Binilang ka namin ng damit ni Mama Grace mo. Ayan, tingnan mo. Siya pumili niyan. Thank you po, pa. Siya nga pala, anak. Bukas, susunduin ka namin. Pagtapos ng klase mo, pupunta tayo sa mall. Mamamasyal tayo, sasama natin mga kapatid mo. Sorry, Papa, ha. Hindi po ako makakasama eh. Kailangan ako ni Mama. Bakit? Umatake na naman ba yung sakit ng mama mo? Nak, hindi ka ba nagsasawang mag-alaga sa mama mo? Hindi po. Dahil kung kayo po sumuko, ako kahit kailan hindi ko susukuan ng mama ko. Nak, pasensya ka na. Kung maaga akong sumuko sa mama mo. Pero pinilit ko namang isalba yung relasyon namin eh. Hindi nga lang umubra. Sana huwag kang magalit sa akin kung inilayo kita sa kanya. Nagawa ko lang naman yun eh. Dahil mahal kita. Para na rin sa kaligtasan mo. Naiintindihan ko po kayo, Papa. Pero hindi po ako natatakot kay Mama kahit sa tuwing umatake yung depresyon niya. Katunayan nga po kumakalma siya pag dumadalaw ako eh. Ang saya-saya niya pag nakikita niya ako. Napapangiti. Napapaiyak. Nananabik siya sa mga yakap ko. Hindi ka na, anak ko. Ma! Ma? Ma, nandito na po ako. Tara na, abutin pa tayo ng traffic. Ma. Ma, tama na. Ma. Tama na, Ma. Ma, tama na. Ma! Ma! Mama! Oh, Ma! Ma, pwede ba? Ma, tama na. Bakit na? Bakit ka umiiyak? Ha? May umaway ba sa'yo, ha? Ha?
May nanakit ba sa'yo? Ha? Bakit ka umiyak? Sabihin mo kay Mama. Ba't ka umiyak? Huwag ka na umiyak, anak. Ha? Huwag ka na umiyak. Huwag ka umiyak. Sabihin mo sa akin. Awayin ko sila. Huwag ka na umiyak. Salamat, Hanak. Sarap nitong niluto mo. Ma, ba't kumpleto pa tong gamot mo? Hindi niyo iniinom. Bakla naman kasi ng lasa. Hirap palunukin. Ay ma, sayang naman. Bili kami ng bili ng gamot ang mahal-mahal. At ang sabi ng doktor, bawal kayong pumalya sa pag-inom nito. Okay. O, Yun. Yun. O, water. Daming water. Totoo ba yon? Pa-check nga ng dila. Oh, baka tinatago sa ilalim ng dila tulad ng dati. Ayun, very good. Okay na, Nak? Okay na po. Ay, naku, anak. Very good. Ikaw. Kumusta ka naman? Hindi ko sinasagot yung tanong ko kung bakit ka umiiyak kanina. Naway ka ba ng boyfriend mo? Wala pa po akong boyfriend. Naku, mabuti naman kung gano'n. Huwag mo akong gayahin maaga akong nag-asawa. Basta ikaw, tapusin mo yung pag-aaral mo, malayong mararating mo. Tapos, isabit mo sa akin yung medalya balang araw, ha? Opo, ma. Promise, matutupad yan. Sige na po, maupo muna kayo. Niligpitin ko lang to para makaalis na tayo. Bakit? Saan tayo pupunta? Papasyal mo ba ako? Nakayoko dito. Promise, inumin ko na yung gamot ko. Promise, hindi ko na makakalimutan na. Please. Please, gusto ko ikaw na lang mag-alaga sa akin. Ayoko dito, nak. Ayoko. Konting tiis na lang po, ma. Konting tiis na lang gagalawin po kita dito. Promise po yan, ha? Promise po. Please, anak. Malungkot dito, nak. Ayoko dito, please. Ayoko dito. Malungkot dito, nak. Ayoko dito. Ano bang kasalanan ko? Inumin ko na yung gamot ko, promise. Wala po kayong kasalanan, mama. Sorry. Babalikan kita. Babalik ako. Babalik ako, promise. Promise. Cross my heart, babalik ako. Promise? Basta promise din, ha? Promise din si mama, ha? Magbabait si mama dito, ha? Babalik ako. Babalik ako. Opo, babalik ako, ha? Promise, ha? Basta mababait si mama dito, ha? Inumin ko yung gamot ko. Yes. Inumin ko yung gamot ko. Babalikan ako ng Oh, anak ko. marinig mo yan, iinom daw ng gamot. Hindi ko itatago sa nila. Very good. Promise. Promise? Oh, very good. Okay. Sige pa. Mas malitin ko. Tora Babes, ano ba yung sakit na bipolar? Kaya sinabing bipolar. Dalawa yan parang north and south poles, no? So opposite ang moods niya.
Ha? Happy and then sad, ganun. Ano nagtitrigger Oo, nun, parang- doktora? Madami siyang mga triggers, pwede siyang hereditary, meron din yung mga psychosocial stressor, yung mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao na hindi nila na-control, no? Like failure of a marriage or relationship goals hindi na-reach, or pag sa mga kabataan, usually may mga bullying, no? Or the use of substance. Basta pag nakalabas na po sa ospital si Mama next month, sa kanya na po ako titira. Hindi ako papayag. Responsibilidad ko po bilang anak niya na alagaan siya, Ma. Tungkulin ko bilang ama mo na pangalagaan ka. Kung mapahamak man po ako sa pag-aalaga sa nanay ko, nasa sa akin na yun pa. Hindi na ako bata, may sarili na akong desisyon. At kahit kailan, hindi ako nagawang saktan ng mama ko. Anak Ashley, makinig ka sa akin. Lahat na ginawa ko. Pinatignan ko siya sa lahat ng mga doktor. Hindi pa rin gumaling ang nanay mo. Pa, bakit parang kung magsalita, kakasalanan ni Mama na may ganun siyang sakit? O sige, sige. Pwede mo siyang dalawin. Alagaan mo siya. Pero anak, dito ka pa rin uuwi. Hindi ako papayag doon. Naintindihan mo. Bilang isang mabuting anak, sinunod naman ni Ashley ang kanyang ama. Pero madalas pa rin niyang binibisita sa ospital ang kanyang ina at pati na sa bahay nito. Ganito naging buhay ni Ashley mula high school hanggang sa makatungtong siya sa kolehiyo. Pero hindi pa rin pala dito nagtapos ang kanyang mga sakripisyo dahil sa kondisyon sa pag-iisip ng kanyang ina. Mabuti naman at hindi na kayo nagtatalo ng papa mo. Siya rin kasi yung dating asawa, kaya alam niyo kung gaano kahirap alagaan yung mama mo. Bakit kasi hindi na lang kayo kumuha ng private nurse? Hindi naman kami mayaman. Si Papa, kasya lang yung sweldo niya sa mga gastusin sa bahay, pati na sa pang-aral namin ng mga anak nila ni Mama Grace. Alam mo, para matulungan natin yung papa mo, mag-apply tayo ng scholarship. Train tayo ng Arnis. Arnis? Di ba panlalaki yun? Di. Pagbabae rin yun. Ano, tara? So, I've heard, binibisita ka raw ng mom mo here sa school. Nakalabas na ba siya ulit ng mental hospital? Uy, kapag nandyan siya, turo mo naman sa amin. Oo nga, para naman maiwasan namin siya. Hindi ba siya nangangagat? Nananahimik kami dito, ah. Umalis nga kayo dito! Tigilan niyo si Ashley! Okay. Huwag mong pansinin yung mga yun. Mga KSP lang yun eh. Kaya kailangan talaga natin mag-training ng Arnis. Pang self-defense na rin yun para sa mga bullies na katulad nila. Parang ganito. Ha! Oh? Ha! Ya! O, diba? Halika na, mag-training na tayo. Sandali lang, Mama, ha?
Bibihis tayo. Kasi mas maganda si Mama pag nakabihis. Okay. Okay, o kapit. Kapit. Yun. O, pati kabila. Tapos lusot dito. Basta. Yun. Galing naman. Teka, tatalo ko lang po ah. Okay na, maganda na ulit si Mama. Na, bakit ka umiiyak? Ha? May umaway ba sa'yo? Sabihin mo kung sino na ako makakalaban nila. Ba't ka umiiyak, na? Huwag ka umiyak. Sorry, Mama. Wala lang to. Sobrang saya ko lang kasi nakita ko na kayo. Miss na miss kita. Naku, miss na miss din kita, anak. O ganito, Mama ha, magkasundo tayo. Magpapagaling ka kagad para makauwi na tayo. Siyempre! Sinusunod ko lahat ng bilin mo eh. Good. I love you, I love you, Mama. Ay, natutuwa naman talaga ako na nandito ka. Sobrang kinag-namiss na ako. Promise, magpapagaling ako para mauwi mo na ako. Ang saya ko na. Ang ating pag-usapan nga yung arnis. Bakit yun ang nakahiligan mo? Actually, ano po talaga, nag-start po ako ng track and field sa takbuhan po talaga. Tapos naghanap ako ng ibang sports. So parang tinry ko lang po talaga. Ayun, kailangan may time management din po talaga. Siyempre at the same time, nag-aaral pa. May goals ka na makagraduate. May ma-achieve ka sa sports mo. At gusto mo din, di mo papabayaan yung mom mo. So time management po talaga yung pinakamahalaga. Manood ka. Oh, dapat tignan mo yung kalaban mo. Ganon! Galing-galing mo naman, anak. Naku, anak mo, sigurado, pati yung tatay mo, proud na proud sa'yo. Anak, naku, alam mo, naku, magagamit mo yan sa scholarship mo. Tapos, kung ano man yung gusto mong marating, sige lang, malayong mararating mo, anak, na kung maaabot mo lahat ng mga pangarap mo. Sana nga, Ma. Pagdadasal natin yan, ha? Aba, syempre! Oo, kasi goal ko talaga makasali sa SEA Games. Go, go, go! I am your #1 fan at dahil dyan, dito kakakain, magse-celebrate tayo, makikihaw ako, tignan mo. Naku, gusto ko sana pumunta yung kapatid mo, kaya lang nandun pa siya sa bahay ng tita mo, bukas pa daw ang balik. So, tayo na lang magse-celebrate. At saka, ito dinamihan ko, hindi mo man nakita ang dami-dami ko inihaw kasi tayong tatlo ng Tito Jack mo ang kakain nito. Sinong Tito Jack, Ma? Akong boyfriend ko. Napakagwapo niya, parang machete, nak. Naku, gustong-gusto ko nang makilala mo siya, nak. Naku, magkakasundo kayo noon. Ma, hindi po ba kayo napapagod iwanan ng mga lalaking minahal mo? Nak, hindi naman kasi talaga nila ako totoong mahal. Kung talagang mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo lahat, yung kapansanan, yung kapintasan, pati yung sumpong ko. Eh, si Tito Jack, naku, kaya-kaya niya yung sumpong ko. Naku, nandiyan na siya, nak. Naku, excited ako makilala mo siya, nak. Hi, love! Love, love, love! Nandito ka na, love. Love. Namiss kita, love. Naku, ang dami kong niluto. Naku, grabe. Love, siya na ba yung anak mo? Yes, yan si Ashley. Ang ganda-ganda niya, di ba? Naku, alam mo, Kahit na siya'y nag-aalala, sinuportahan pa rin ni Ashley ang desisyon ng kanyang ina na ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa boyfriend nito. Pero makalipas ang ilang taon, tuluyan na ngang nagkatotoo ang kinatatakutan ni Ashley.
Jack, please, hindi ka alis. Huwag mo akong iwan. Ayaw ko na talaga! Please! Kaya ka pala iniwan ng mga dati mong karelasyon eh! Dahil may sakit ka sa utak! Ano? Ano sabi mo? Ano sabi mo, ha? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Umiyak ka? Umiyak ka? Matama na! Ano ba? Lahat naman kayo ganyan eh! Iniiwan niyo ako dahil laging ako yung mali! Ha? Laging ako yung mali! Ha? Laging ako yung kulang! Ha? Aalis ka? O ano? Iwan mo pa ako? Ano? Mahawa ko! Iwan mo pa ako? Ano? Parang awa mo naman, oh. Huwag mo kong patayin. Sorry. Jack, sorry. Sorry. Oh. Sorry. Kalat. Dami palikpok. Dami. Ma, andito na po ako. Okay ka lang? Ano po nangyayari? Saan si Tito Jack? Ay. Ang ganda-ganda mo talaga, anak. Tingnan mo. Ganda talaga ang anak ko. Ma, anong nangyari? Yan. Iniwan din niya ako. Napagod din siya sa akin. Napagod din siya. Ma, wag na. Ako na dyan mamaya, ha? Ako na. Tulad niya ng iba. Sabi niya, alagaan niya ako. Nangako siya. Iniwala naman ako. Nangako kasi. Katulad din na iba. Kahit iniwan ka na po nila. Ako po, nandito pa rin ako para sa'yo, Ma. Kahit saktan niyo ako, sampalin,
Sabunutan niyo ako, okay lang. Dito lang ako. Hindi ako aalis sa tabi mo, Ma. Hindi kita iiwan. At higit sa lahat, hindi ko ikakahiya na ikaw ang nag-iisang mama ko. Pugay! Handa! Laban! Ay, timing! Ano ba yan, Ashley? Laban! Ay, nako. Napag-usapan na natin yan. Focus! Focus! Ano ba yan, Ashley? Ilang araw ko nang napapansin na wala sa arnis ang focus mo. Paano kita isasalang sa kompetisyon kung hindi ka pa handa? Sorry po, Coach. Kung may problema ka sa bahay, huwag mong dadalhin dito sa training. Ashley! Ashley! Yung mama mo nasa labas. Kuya! Kuya, gusto mo maligo? Mainit eh! Wala, ayaw mo? Kayo! Gusto niyo maligo? Gusto niyo maligo? Ligo din kayo! Nandito na po ako. Nanay mo? Nak, ang tagal-tagal mo naman kasi. Ang init-init. So, naligo na lang ako. Nak, ang sarap. O, ay, nabasa na po kayo. Okay na po yan. Nak, may sabon po kayo? Ay, wala po. Ay, nak, paano? Walang sabon. Okay lang po yan. May sabon po tayo sa bahay. Di ba kailangan malinis tayo? Opo, dapat po yun. Nak, gusto ko paliguan ka din. Hindi ba nung bata ka, naliligo tayong sabay? Pwede, nak? Sige. Nak, maupo ka. Tanggalin natin ito. Kasi nadumihan ka. Ay, kaibigan mo? Gusto mo rin maligo? Ay, hindi, tapos na po si Mama. Ay, Okay na hawakan po. mo ito. Hawakan mo. Nak, maupo ka. Ready? 1, 2, 3. Ready na, nak, ha? Okay. Yay! Nak, ako naman. Maliguan mo. Dito. Bugos. Marami, nak, ha? Madami. Ay, sarap. Okay, thank you, nak. Pugay! Handa! Laban! Dahil masipag at determinado si Ashley, napagsabay-sabay niya ang kanyang pag-aaral, pag-aaruga sa ina, at pag-iensayo para mapabilang sa Philippine team ng Arnis na ipadadala sa SEA Games ng taong yun. Napakaraming preparasyon at training ang pinagdaanan ni Ashley sa pag-aarnis dahil determinado siya manalo para makatulong siya sa tuloy-tuloy na pagpapagamot sa kondisyon ng kanyang ina. Hanggang sa Ano ba yan? Ang aga
Congratulations, Ashley. Ang laki ng improvement mo. Good luck on your SEA Games journey. Go for gold. Thank you, Coach. Hello, Ma. Ma, may good news ako sa'yo. Bakit lang po? Sakit? Ma, hindi po kita maiahatid sa mental hospital sa Sabado, ha? Si Tita Juday na lang po muna ang sasama sa inyo. Pupunta po kasi akong Pampanga para sa SEA Games, eh. Lumaban ka. Galingan mo. Opo. Promise, gagalingan ko. Lalaban ako para sa'yo. Dahil sa pagmamahal ni Ashley sa kanyang ina, mas lalo niyang pinaghusayan ang laban niya sa 30th Southeast Asian Games Arnis Competition na ginanap noong 2019 dito sa Pilipinas. Hanggang sa nagbigay ng karangalan si Ashley sa bansa nang masungkit niya ang gintong medalya para sa padded stick lightweight women's division. Nanalo po tayo. Husay-husay mo din, anak. Ipagmamalaki ka. Hindi tulad ako. Dapat ikahiya at talikuran tulad ng mga lalaking minahal ko. Naisip ko, balang araw, baka iwan mo rin ako eh. Pero okay lang, anak, ha? Kung sa ikagaganda ng buhay mo, lumayo ka, anak. Lumayo ka hanggang maabot mo lahat ng mga pangarap mo. At sa bawat tagumpay mo, naiisip ko na kahit pa paano nagkaroon ako ng silbi sa mundo. Na kahit pa paano, siguro naging mabuting ina rin ako sa'yo. Wala naman. Kung ano man po ang maabot ko sa buhay, kahit saan ako makarating, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Pag binawi ng Diyos ang buhay ko, ikaw at ikaw pa rin hahanapin ko sa susunod kong buhay. Dahil napaulit-ulit mong pinakita sa akin na wala sa isip at utak ang tunay na pagmamahal. Andito.
puso ko. Sa puso ko. Salamat, anak. Kaya ma, kang magsasalita ng ganun, ha? Hindi ko aalis, dito lang ako. Walang iwanan. Walang iwanan. Mahal kita, anak. Mahal kita. Naku naman! Naku, congratulations! Kanino mo ba inaalay ang gold medal mo na yan? Siyempre po, unang-una, kay God, siyempre. Kay God. Okay. Hindi naman po possible to kundi dahil sa kanya. Tapos, siyempre po si Mama. Sa mga televiewers natin, Ashley, na nanonood sa atin, ano ang pwede mong iparating sa kanila? Para po sa mga taong may pinagdadaan ng ganon or yung may relatives po kayong pinagdadaan ng ganon, give them full of love lang talaga. Love and care lang. Kailangan niyo silang intindihin kahit mahirap na silang intindihin. Mahirap, oo. Kahit may times na mahirap na silang intindihin, kailangan mo silang intindihin kasi hindi rin naman nila gusto yun. Kung bakit nila napag-aanan yun, kung ba't sila nagkaganon. So, bigyan niyo lang sila ng pagmamahal, bigyan niyo sila ng aruga. Kayang-kaya niyo po talagang malagpasan yan. Magpakailanman wishes you all the best. At sana nga makamtan mo yung mga ninanais mo sa buhay mo sapagkat ang gaganda ng mga goals na gusto mong ma-achieve. I will thank you very much sa interview na to. I enjoyed talking to you and the best of luck to you. God bless. Thank you, Ashley. Thank you po. God bless din po. Thank you. Parami ang mga kababayan natin na may tinatawag na mental health issues ayon sa DOH o Department of Health nang dahil sa pandemya, umabot na sa mahigit 3 milyong Pilipino ang may mental conditions. Kabilang narito ang clinical depression, alcohol addiction at bipolar disorder. Nangangahulugan lamang na kailangan natin ng mas malawak na pangunawa kapag isa sa ating mga mahal sa buhay ang tinamaan ng ganitong kondisyon sa pag-iisip. Dahil bukod sa pagkonsulta sa doktor at sa pag-inom ng mga gamot, ang pinakamabisang lunas sa anumang physical, emotional, mental na sakit, ninuman, ay ang ating walang sawang pag-aaruga at pagmamahal. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatagumpay sa